Hinahampas ng bumubuhos na ulan ang mga glass window na mula sahig hanggang kisame ng marangyang mansyon ng mga Alcantara sa Forbes Park, Maynila. Sa loob, ang tensyon ay hindi dahil sa bagyo, kundi dahil sa nagyayelong galit. Si Doña Victoria Alcantara, ang makapangyarihang matriarch ng Alcantara Holdings, ay tuwid na nakatayo, kumikislap ang kanyang mga diamante sa malamig na liwanag, ang kanyang mukha ay isang maskara ng paghamak. Sa harap niya, nakaluhod sa imported na Italian marble na sahig, ay si Amara, yakap ang isang maliit, takot na batang babae ang 5 taong gulang na si Isabel. Lumayas ka, sayak ni Doña Victoria, ang boses ay tumutulo ng kamandag. Lumayas ka sa bahay ko, sa buhay ng anak ko, at isama mo yang bagay na yan. Itinuro niya ng walang pakundangan ang maliit na si Isabel, na ang tanging kasalanan ay ipinanganak sa isang inang itinuturing na hindi karapat-dapat. Mama Victoria, parang awa niyo na, humagulgol si Amara, ang luha ay humalo sa ulan na bumabasa na sa kanyang simpleng damit mula sa pagkakaladkad sa kanya papasok. Mahal ako ni Ricardo. Apo ninyo si Isabel. Paano ninyo? Flak. Umalingaw sa malawak na silid ang tunog ng palad ni Doña Victoria na dumapo sa pisngi ni Amara. Marahas na napapiksi si Isabel, isinubsob ang mukha sa basang palda ng ina. Pagmamahal. Tumawa si Doña Victoria, isang magaslaw at nakakairitang tunog. Nagkamali lang sandali ang anak ko. Naakit sa hamak mong ganda. Pero naiintindihan na niya ang tungkulin niya ngayon. Ang mga Alcantara ay nagpapakasal sa kapwa Alcantara, o sa kauri nila. Hindi sa mga taga-tinda sa kalsada. Nakilala ni Amara si Ricardo nang madalas itong pumunta sa flower market kung saan siya tumutulong sa pamilya. Marumi ang dugo mo, mababa, dudungisan mo ang aming angkan. At ang batang ito, idinure niya ang salita, ay magiging palagi ang paalala ng kanyang pagkakamali. Kailangan kanyang makalimutan, agad-agad. Si Ricardo Alcantara, anak ni Doña Victoria at asawa ni Amara, ay nakatayong naninigas malapit sa engranding hagdanan, mapatla at nanginginig. Hindi niya magawang salubungin ang mga mata ni Amara na nagmamakaawa. Dinurog siya ng bakal na kalooban ng kanyang ina. Dalhin mo siya, Mang Jun, utos ni Doña Victoria sa head security guard, na halatang hindi komportable ngunit sumunod. Marahan niyang sinubukang akayin si Amara patayo. At ang bata po, nag-aalangang tanong ni Mang Jun. Pati siya, ayokong makita silang dalawa kahit kailan. Wala silang kwenta sa pamilyang ito, deklara ni Doña Victoria, tumalikod ng may nakakakilabot na katapusan. Nagmamasid mula sa dilim na may mapanuyang ngiti si Celeste. Ang mas gustong mapang-asawa ni Doña Victoria para sa anak, isang mayabang na tagapagmana na ang koneksyon ng pamilya ay inaasam ni Victoria. Kinaladkad palabas sa walang awang bagyo, mahigpit na niyakap ni Amara si Isabel. Ang malalaking bakal na gate ng Alcantara Estate ay bumagsak sa likuran nila, isang nakabibinging tunog na nagtakda ng kanilang kapalaran. Basa, durog ang puso, at lubos na pinabayaan. Tumingin si Amara sa kanyang nanginginig na anak na babae, na ang mga dilat na mata ay hindi lamang sumasalamin ng takot, kundi ng pagsibol ng isang malalim at malamig na puot. Ang kawalang katarungan ay mas matindi pa kaysa sa kahihiyan. Ang mga taon ng paghihirap at isang maharlikang kanlungan, hindi nasiyahan si Doña Victoria sa pagpapalayas lamang. Tiniyak niyang hindi makakahanap ng disenteng trabaho si Amara. Ang pangalan niya ay ban-ayed na blacklist. Si Celeste, nang makasalubong sila ilang linggo pagkatapos na naghihirap malapit sa isang palengke, ay namutya, kita mo. Tanging mga taong may pedigree ang nararapat sa ginhawa. Dapat kang umalis ng Pilipinas. Maglaho ka. Pagkatapos ay itinulak ni Celeste si Amara, dahilan upang matamba silang mag-ina sa magaspang na semento. Tumama ang ulo ni Isabel, isang tila maliit na bukol noon, ngunit magkakaroon ng pangmatagalang kahihinatnan. Tumawa si Celeste at lumakad palayo, iniwan si Amara upang aliwin ang kanyang umiiyak at nasaktang anak. Iyon na ang huling patak. Alang-alang kay Isabel,
Kinayod ni Amara ang bawat piso na mayroon siya, ibinenta ang mga huling labi ng kanyang dignidad, at bumili ng 2 one-way ticket palabas ng bansa. Napadpad sila sa maliit ngunit maunlad na sultanato ng Maharlika, isang kalapit na islang kaharian na kilala sa ganda at yaman nito. Mahirap pa rin ang buhay, ngunit nakahanap ng trabaho si Amara. Kalaunan ay nakakuha ng posisyon sa mga tauhan ng palasyo dahil sa kanyang mahinahong kalikasan at kasipagan. Doon siya napansin ng kamakailan lamang nabiyudong si Sultan Idris. Nabighani siya sa tahimik na lakas ni Amara, sa kanyang hindi mapagpanggap na kagandahan, at sa kanyang matinding debosyon sa anak mga katangiang ibang-iba sa mga mapagkalkulang courtier na kilala niya. Nakita niya ang lungkot sa likod ng mga mata nito ngunit pati na rin ang isang hindi matitinag na diwa. Pagkatapos ng magalang na panliligaw, nagpropose si Sultan Idris. Sa Maharlika, Amara, marahan niyang sinabi, ang katayuan ay iginagawad ng karakter, hindi ng kapanganakan. Pinipili ka ng puso ko. Hayaan mong ibigay ko sa iyo at kay Isabel ang buhay na nararapat sa inyo. Dito, ang pag-ibig ang tanging angkan na tunay na mahalaga. Lubos na natuwa at guminhawa, tinanggap ni Amara. Nagpakasal sila, at bigla, si Isabel ay hindi na ang itinapong apo ng isang tycoon sa Maynila, kundi si Prinsesa Isabel Yasmin ng Maharlika. Lumipas ang 15 taon. Namukadkad si Isabel bilang isang maganda, matalino, at mahinahong dalaga, matatas sa maraming wika, sanay sa diplomasya, ngunit nananatili ang isang tahimik na tindi na hinubog sa kanyang traumatikong pagkabata. Mahal niya ang kanyang stepfather, ang sultan, at ang kanyang mabait na nakatatandang stepbrother, si Crown Prince Olive. Ngunit may aninong nanatili ang kanyang ina, si Amara, na kilala na ngayon bilang Queen Consort Amara, ay nagsimulang magdusa sa papalalang pananakit ng ulo at pagkalimot. Sa wakas ay natunton ng mga doktor ang sanhi nito sa mga epekto ng pinsala sa ulo mula sa pagkakatulak ni Celeste 15 taon na ang nakalilipas. Posible ang operasyon, ngunit hindi tiyak ang ganap na paggaling. Ang makita ang kanyang inang nagdurusa, mahina at marupok dahil sa kalupitang ipinataw sa kanila, ay muling nagpaalab sa malamig na galit na ibinaon ni Isabel sa loob ng maraming taon. Ang mga multo ng maulang gabing iyon, ang sampal, ang mapanuyang mukha ni na Doña Victoria at Celeste, ang kahinaan ni Ricardo lahat ay bumalik na parang baha. Ang pagnanais na makaganti, na kumukulo sa loob ng isang dekada at kalahati, ay umapaw. Babalik siya sa Maynila, pababayaran niya sila. Ang pagbabalik, pagsisimula ng infiltration, gumawa ng plano si Isabel. Pupunta siya sa Maynila sa ilalim ng pagkukunwaring dadalo sa kasal ng isang kaibigan, pagkatapos ay maglalaho sa lungsod sa ilalim ng isang huwad na pagkakakilanlan. Sa nag-aatubiling pagpapala at malaking tulong pinansyal ni Prinsipe Olive, gumawa siya ng bagong pagkakakilanlan, si Isabel, Cruz, isang matalino, masigasig, bagong nagtapos na estudyante ng business mula sa isang hindi gaanong kilalang universidad sa probinsya, kumpleto sa isang detalyadong peking resume. Ang kanyang target, Alcantara Holdings. Sa kanyang unang araw ng paghahanap ng entry-level position, tadhana o marahil ang sadyang pagkilos ni isa ang namagitan. Nagmamadali sa lobby ng naglalakihang Alcantara Tower, hawak ang isang kape, aksidente, niyang nabunggo ang isang matangkad, napakagandang lalaki na nakabihis, natapon ang latte sa mamahalin nitong Brioni suit jacket. Ay, sorry po, bulalas ni isa, nagkukunwaring nahihiya habang lihim na tinitingnan ang matatalim na tampok at ora ng kapangyarihan nito. Mahigpit na hinawakan ng lalaki ang braso niya bago siya makatakas. Tumingin ka sa dinadaanan mo, sabi niya, malamig ang boses ngunit may bahid ng inis. Nang dudumi tapos tatakas, tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa. Pangalan, saang departamento ka papunta? Isabel Cruz, sir. Ako po, nandito po ako para sa isang interview, nauutal na sabi ni isa, ginagampanan ang papel na baguhang natatakot. Sa kanyang pagkagulat, at bahagyang alarma,
Tinaasan siya ng kilay ng lalaki. Interview. Interesante. Ako si Mateo Salazar, Executive Vice President. Baka umupo ako. Ngumisi siya, halatang natutuwa sa maliwanag niyang pagiging clumsy, ngunit may kung ano sa kanyang mga mata ang nagpatagal sa tingin nito ng higit sa kinakailangan. Itinago ni isa ang kanyang pagkabigla. Mateo Salazar. Kanang kamay ni Ricardo Alcantara, kilala sa kanyang katalinuhan at kalupitan sa negosyo. At, kung paniniwalaan ang mga society column, halos engaged na kay Celeste Alcantara. Perpekto ito. At mapanganib. Paglalayag sa tangke ng mga peteng, naipasa ni isa ang interview. Ang kanyang mga sagot, maingat na inihanda at hango sa kanyang royal na edukasyon sa ekonomiya at diplomasya, ay walang kamali-mali, higit pa sa inaasahan para sa isang inaakalang bagong graduate. Masusing pinanood siya ni Mateo, isang kisap ng hindi paniniwala, pagkatapos ay hinala, sa kanyang mga mata. Nakapag-abroad ka na ba, Ms. Cruz? Matalas niyang tanong. Hindi po, sir, maayos na nagsinungaling si isa. Sa probinsya lang po namin, kadalasan. Probinsyana. Kumunat ang noo ni Mateo. May kakaiba siyang pakiramdam na nakita na niya ito dati, o isang taong kamukang kamukha niya. Ang kanyang tindig ay masyadong pino para sa inaangkin niyang background. Bago pa siya makapagtanong pa, pumasok si Ricardo Alcantara sa conference room. Mateo, kailangan nating pag-usapan ang quarterly reports. Napigil ang hininga ni isa. 15 taon. Nandoon siya, ang kanyang ama. Mas matanda, may mga linya ng stress sa paligid ng mga mata, ngunit hindi may kakailan na siya iyon. Tiningnan siya nito ng basta-basta, nag-alok ng isang magalang ngunit malayong tango, malinaw na walang pagkilala. Ang pamilyar na kirot ng pagiging invisible sa kanya ay tumama sa kanya, ngunit agad niya itong itinago. Tandaan ang plano, sabi niya sa sarili. Hindi niya deserve ang luha mo. Determinado na makisama agad, ginugol ni isa ang kanyang libreng oras sa pagbabasa ng mga libro tungkol sa corporate culture at mga tungkulin ng sekretarya sa isang malaking bookstore. Nakita siya ulit ni Mateo doon. Ms. Cruz, sabi niya, ginulat siya. Akala ko ba pumasa ka sa interview? Bakit nagbabasa ka pa ng ganito? O baka naman, hindi ka gaanong nagsabi ng totoo tungkol sa experience mo. Ang tono niya ay nanunukso, ngunit matalas ang kanyang mga mata. Habang nag-uusap sila, isang mabigat na libro ang umuga sa mataas na estante sa itaas ni isa. Bago pa siya makakilos, kumilos si Mateo nang may nakakagulat na bilis, hinayla siya palapit sa kanya gamit ang isang braso habang inaabot ang libro gamit ang isa pa upang patatagin ito. Sa isang sandali, magkaharap sila, naghahalo ang hininga, ang lapit niya ay hindi inaasahang nakakabagabag, at nakakaakit. Nabasag ang sandali ng isang matinis na boses. Mateo, anong ginagawa mo kasama siya? Nakatayo doon si Celeste Alcantara, nag-aapoy sa pagka-possessive ang mga mata. Tiningnan niya si isa na parang peste. Agad na naramdaman ni isa ang namumuong bagyo. Excuse me, Sir, Ms. Alcantara. Kailangan ko nang bumalik, mabilis niyang sabi, kumawala at nagmamadaling umalis. Kumapit si Celeste sa braso ni Mateo, nagsisimula ng magreklamo tungkol sa bagong empleyado. Paglala ng mga salungatan, diamante at dignidad, sa executive dining hall ilang araw pagkatapos, hindi sinasadyang nasaksihan ni isa si Ricardo na sinusuyo si Celeste, binibigyan ito ng bagong bylang designer na relo. Ang casual na pagmamahal, ang madaling pag-aari na mayroon si Celeste ito ay isang malinaw na kaibahan sa sariling mga alaala ni isa, na nagpasiklab sa kumukulong galit sa loob niya. Kinuyam niya ang mga kamao sa ilalim ng mesa, tahimik na nanunumpa na wawasakin ang kanilang komportableng mundo. Kalaunan, habang naghahatid ng mga dokumento sa opisina ni Mateo, natagpuan niya itong walang tao. Ang tukso ay nakikipaglaban sa pag-iingat, sumulyap siya sa kanyang mesa, nag-iisip kung anong mga lihim ang nasa loob ng kanyang computer.
Sakto nang yumuko siya palapit, lumitaw si Mateo sa pintuan, pinapanood siya na may hindi mabasa na ekspresyon. Bago pa siya makapagsalita, sumugod si Celeste papasok. Ikaw, sigaw ni Celeste, itinuturo ang daliring may pulang-pulang kuko kay Isa. Sino ka? Saan galing ang pamilya mo? Alam mo ba kung sino ang tatay ko? Pumagitna si Mateo sa kanila. Celeste, kumalma ka. Si Isa ang bago kong assistant. Assistant, pang-aalipusta ni Celeste. Mukha siyang dapat naglilinis ng Cubeta. Hindi ko matiis tong mga mumurahin at magagandang maliit na bagay na lumiligid sa'yo. Upang igiit ang kanyang pangingibabaw, ipinakita ni Celeste ang isang malaki at magarbo na singsing na diamante. Nakikita mo to, galing Antwerp. Isang bagay na kahit panaginip lang ay hindi mo mahahawakan, lalo pat ang kinin, ikaw na daga ng kanal. Sinalubong ni Isa ang tingin ni Celeste nang may malamig na pagkaaliw. Bahagya siyang yumuko, sinusuri ang bato gamit ang ekspertong mata na hinasa ng maraming taon na napapalibutan ng mga alahas ng Maharlika. Ito, casual niyang sabi, sapat na malakas ang boses para marinig ni Mateo. Medyo, kapanipaniwala ang pagkakagaya. Malayo na rin pala ang narating ng teknolohiya ng cubic zirconia, no? Kung gusto mo ng mga peke, Celeste, mabibigyan kita ng isang buong kahon. Perpekto para sa Instagram feed mo. Namula sa galit si Celeste. Pinanood ni Mateo, nabighani sa kahinahunan at hindi inaasahang kaalaman ni Isa. Napahiya at galit na galit. Lumaya si Celeste, hila si Mateo, nanunumpa na ipapatanggal si Isa sa trabaho. Mamaya sa araw na iyon, dahil sa pagdududa, dinala ni Celeste ang singsing sa isang kagalang-galang na alahero. Ang hatol, isang mataas na kalidad na peke. Napahiya siya ng husto. Nabanggit ng alahero na kailangan ng sanay na mata o kagamitan para makita ang panlilinlang. Si Mateo, na narinig ito kalaunan mula sa isang tsismosang staff, ay lalong naghinala. Paano nakilala agad ni Isa Cruz, ang simpleng babae mula sa probinsya, ang pekeng diamante? Hinarap niya si Isa. Paano mo nalaman ang tungkol sa diamante, Isa? Swerte lang po sa hula. Pag-iwas niya, nag-aalok ng isang kaakit-akit na ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Hindi ito pinaniwalaan ni Mateo. Ngunit pinalampas niya ito, sa ngayon. Mga multo ng nakaraan at gawa ng kabutihan, naatasan si Isa na maghatid ng mga kagyat na dokumento sa mansyon ng Alcantara. Ang pagpasok sa loob pagkatapos ng 15 taon ay surreal. Ang marangyang palamuti, ang amoy ng mamahaling bulaklak lahat ay pamilyar ngunit estranghero. Hinarang siya ni Doña Victoria sa Grand Foyer. Ikaw, ang bagong babae. Sigaw ni Victoria, hindi siya kinikilala maliban sa pagiging isang hamak na empleyado. Nagkalat ka ng putik sa Persian rug ko. Lumuhad ka at humingi ng tawad agad. Sinalubong ni Isa ang tingin nito, ang dating takot ay napalitan ng malamig na pagsuway. Paumanhin po sa anumang abala, Doña Victoria, ngunit hindi ako luluhod. Nandito po ako para ihatid ang mga dokumentong ito ng direkta kay Chairman Alcantara. Nagalit si Doña Victoria sa kawalang galang. How dare you? Isang hamak na sekretarya na sumusuway sa akin sa sarili kong bahay. Sakto nang itaas niya ang kanyang kamay, marahil para sumampal muli, si Doña Elena, ang mahina ngunit matalas pa ring ina ni Ricardo, lola sa ama ni Isa, ay lumabas mula sa isang kalapit na silid. Victoria, ano ang kaguluhang ito? Tanong ni Doña Elena, naningkit ang mga mata habang tinitingnan ang eksena. Hindi rin niya nakilala si Isa, ngunit naramdaman ang tensyon. Ibigay mo sa babae ang mga dokumento, Victoria. Huwag kang gumawa ng eksena. Nag-aatubili, hinablot ni Doña Victoria ang folder at pinaalis si Isa nang walang pakundangan. Nayanig ngunit determinado. Umalis si Isa sa mansyon. Dahil sa isang biglaang udyok, nagmaneho siya patungo sa sira-sirang kapitbahayan kung saan sila unang tumira ni Amara matapos palayasin.
Nakakita siya ng isang eksenang nakakadurog ng puso at pamilyar, isang may-ari ng popahan na malakas na nagpapalaya sa isang umiiyak na ina at kanyang batang anak na lalaki. Bumalik ang mga alaala. Bumaba si Isa mula sa kanyang simpleng company car. Magkano ang utang nila? Malamig niyang tanong sa may-ari ng popahan. Nagulat, sinabi ng may-ari ang halaga. Binuksan ni Isa ang kanyang pataka na lihim na pinondohan ng mga account mula sa Maharlika at nagbayad ng ilang buwang upa ng advance. Agad na nagbago ang kilos ng may-ari. Umiyak sa pasasalamat ang ina. Hindi alam ni Isa, sinundan siya ni Mateo, mausisa sa kanyang pupuntahan pagkatapos ng insidente sa mansyon. Pinanood niya mula sa kanyang kotse, nakatago sa dulo ng kalye, habang tahimik na ginagawa ni Isa ang gawang ito ng kawang-gawa. Hindi ito tugma sa profile ng ambisyosa, posibleng mapanlinlang na bagong dating na sinusubukan niyang unawain. Ito ay nagpakomplikado sa mga bagay-bagay. Ito ay nagparamdam sa kanya na mas lalo pa siyang nakakaintriga. Ang subasta, paghihiganti ng isang reyna, sina Doña Victoria at Celeste, na naglalayong palakasin ang imahe ng pamilya sa gitna ng mga bulong-bulungan tungkol sa problema sa pananalapi, ay nag-organisa ng isang marangyang charity auction. Si Victoria, habang naghahalongkat sa safe ni Ricardo ng mga bagay na i-donate, ay natagpuan ang delikadong pendant na diamante na hugis sampagita ang ibinigay ni Ricardo kay Amara noon, isang simbolo ng kanilang nawalang pag-ibig. Nakita ito ni Ricardo na nakalista sa auction catalog at nakaramdam ng kirot ng pagkakasala at pagkawala ngunit walang sinabi, nakakulong pa rin sa ilalim ng kontrol ng kanyang ina. Sa auction, na ginanap sa isang kumikinang na hotel ballroom, si Celeste, nang makita si Isa na tumutulong kay Mateo, ay sinadyang, nadapa, natapon ang maitim na pulang lipstick mula sa kanyang clutch papunta sa simple ngunit eleganteng hiniram na damit ni Isa. Oops, clumsy ako, peking sabi ni Celeste, idinagdag sa mahinang bulong, basura na tulad mo ay nararapat na magmukhang basura. Napatiimbagang si Isa, pinipigilan ang sarili. Bago pa siya makakilos, si Mateo, na nasaksihan ang sinadyang kilos, ay tahimik na sumenyas sa isang assistant. Ilang minuto pagkatapos, isang nakamamanghang, hating gabi asul na gown ang inihatid kay Isa. Nang lumabas siya, nagbagong anyo, maging si Mateo ay tila sandaling napigil ang hininga. Nagsimula ang auction. Isa-isang nabenta ang mga item. Sa wakas, ipinakita ang sampagita pendant. Nagsimula ng mahinahon ang bidding. Nanood si Ricardo, naguguluhan. Ngumisi si Doña Victoria, nasiyahan sa simbolikong pagbura kay Amara. Mukhang naiinip si Celeste. Patuloy na tumaas ang presyo. Pagkatapos, sakto nang isasara na ng auctioneer, isang malinaw na boses ang umalingaw-ngaw mula sa likuran kung saan nakatayo si Isa sa tabi ni Mateo. $200,000. Isang kolektibong hininga ang pumuno sa silid. Lahat ng mata ay napalingon kay Isa Cruz, ang hindi kilalang assistant. Napanganga si Celeste. Nanlaki ang mga mata ni Doña Victoria sa hindi paniniwala. Mukhang natigilan si Ricardo. Sold, sigaw ng auctioneer. Hinampas ang gavel. Pagkatapos, kinorner ni Celeste si Isa. Nagyayabang ka ba? Munting walang kwenta. Sinusubukang makuha ang atensyon gamit ang perang halatang wala ka. Sino ang nagsulsul sa iyo? Bahagyang ngumiti si Isa. May nagpasuyo lang sa akin na magbid para sa kanila. Confidential ang pagkakakilanlan nila. Umalis siya. Iniwan si Celeste na nagngingit-ngit at si Mateo na malalim ang iniisip. Alam niyang walang ganoong kalaking pera si Isa. Sino ba talaga siya? At bakit ang partikular na kwintas na iyon? Nag-iimbestiga si Mateo. Umaatake si Celeste. Si Mateo, na lubos ng naghihinala, ay gumamit ng kanyang mga mapagkukunan upang mas malalim na imbestigahan ang background ni Isa. Ang address sa probinsya ay totoo ngunit simple. Ang mga record sa universidad ay tumugma. Gayunpaman, nanatili ang mga anomalya mga puwang sa kanyang kasaysayan, ang misteryo ng kaalaman sa diamante, ang bid sa auction.
Tinanong niya ang kanyang ama tungkol sa Sultan ng Maharlika, na sandali niyang nakilala. Kilala siya ng kanyang ama bilang isang makapangyarihan ngunit mapag-isang figura. Pagkatapos ay ikinwento ng ina ni Mateo ang malabong detalye ng iskandalosong unang pag-ibig ni Ricardo, isang mahirap na nagtitinda ng bulaklak na nagngangalang Amara, na walang awang pinalayas ni Doña Victoria maraming taon na ang nakalilipas. Ang pangalang Amara ay hindi agad nag-ugnay, ngunit nagtanim ito ng binhi. Muling hinarap ni Mateo si Isa sa kanyang opisina. Isa. Ang auction. Ang diamante. Walang tumutugma. Sino ka? Sakto noon, tumunog ang burner phone ni Isa, isang secure line papunta kay Prinsipe Olive. Binalaan siya nito na si Doña Victoria ay nagtatanong tungkol sa kanya, nagiging kainahinala pagkatapos ng auction. Pinayuhan niya itong mag-ingat ngunit sumang-ayon na hayaan siyang ipagpatuloy ang kanyang plano, nangangako ng suporta at nagsasaayos ng isang discreet na security detail na malapit. Sinubukan ni Mateo na imbitahan si Isa na mananghalian, marahil upang masuri pa sa isang relax na setting. Napunta sila sa isang usong cafe na may promo na couples photo. Nag-aatubili, nag-pose sila para sa isang larawan. Ang pilit na paglapit ay lumikha ng hindi maikakailang spark. Si Celeste, na dumating ilang sandali pagkatapos, ay nakita ang larawan na ibinibigay sa kanila. Nagalit, hinablat niya ito. Kailangan ko to, deklarasyon niya ng may pag-aari. Kinabukasan, sumugod si Celeste sa workspace ni Isa, ibinato ang larawan sa kanya, at nagsimula ng isang masamang tirada. Inaakusahan si Isa na sinusubukang agawin si Mateo. Nang malamig siyang binaliwala ni Isa, nagalit si Celeste at sinampal siya ng malakas sa mukha. Sa eksaktong sandaling iyon, pumasok sina Ricardo, Doña Victoria, at iba pang mga executive. Agad na humagulgol si Celeste, ginagampanan ng papel na biktima. Ininsulto niya ako. Tinakat niya ako. Tiningnan ng masama ni Doña Victoria si Isa. Si Ricardo, na gustong iwasan ang karagdagang kaguluhan, lalo na't naroroon ang kanyang ina, ay bumantong hininga. Isa, marahil mas mabuti kung magpahinga ka muna. Indefinitely, tinanggal niya ito sa trabaho. Habang iniimpake ni Isa ang kanyang iilang gamit, hinaranggan siya ni Doña Victoria. Ito ay para sa pagtawid sa aking pamilya. Sayak niya, nagbigay ng isa pang matalas na sampal. Hindi kumibo si Isa, nag-aapoy sa nakakulong na galit ang kanyang mga mata. Hindi pa ito tapos, naisip niya. Mayabang na kinuha ni Celeste ang desk ni Isa, mas malapit kay Mateo. Gayunpaman, nabagabag si Mateo. Alam niya ang pagiging pabago-bago ni Celeste. Tahimik niyang hiniling sa kanyang sariling pinagkakatiwala ang assistant na kontaken si Isa at ayusin ang isang pribadong pagpupulong sa isang neutral na lokasyon. Naghihintay si Isa sa itinakdang kafe, ngunit hindi dumating ang assistant ni Mateo. Sa halip, isang lalaking mukhang magaspang ang lumapit sa kanyang mesa, sinusubukang pilitin siyang uminom, bumubulong tungkol sa pagsasaya. Sakto nang hawakan nito ang kanyang braso, sumugod si Mateo papasok. Naramdaman niyang may mali nang iulat ng kanyang assistant na misteryosong naantala ito. Isang maikli at brutal na away ang naganap. Ang thug, na napagtantong higit pa sa kaya si Mateo, ay tumakas. Inayos mo ba to? Tanong ni Isa, nanginginig ngunit galit. Hindi itinanggi ni Mateo ang pag-aayos ng pagpupulong, bagaman hindi ang pag-atake. Ginugulo ni Celeste ang buhay mo dahil sa akin, pag-amin niya. Gusto kong humingi ng tawad, at alukin ka ng trabaho. Bilang aking personal na executive assistant. Nag-uulat lamang sa akin. Pinag-isipan ito ni Isa. Ang direktang pagtatrabaho para kay Mateo ay nag-aalok ng proteksyon mula kina Celeste at Victoria, at walang kapantay na akses sa mga panloob na gawain ng kumpanya. Tinatanggap ko, sabi niya. Kinabukasan, dumating si Celeste sa opisina ni Mateo at natagpuan si Isa na naroon na, mahinahong nag-aayos ng mga file. Ang mukha ni Celeste ay napilipit sa galit. Sumugod siya,
ngunit madaling naiwasan siya ni Isa. Dumating si Mateo. Celeste, malamig niyang sabi, nagtatrabaho na si Isa para sa akin ngayon. Kung hindi ka maaaring maging propesyonal, lumayo ka sa opisina ko. Sakto noon, dumating sina Ricardo at ang sariling ama ni Mateo, isang pangunahing shareholder sa Alcantara Holdings, para sa isang pagpupulong. Sinubukan ni Celeste na magreklamo tungkol kay Isa, ngunit ngumiti lamang ang ama ni Mateo. May mahusay na paghuhusga si Mateo sa kanyang staff. Si Isa, na nagdadala ng kape, ay magalang na nagsabi na pinahahalagahan niya ang pangalawang pagkakataon. Tahimik na, nagngit-ngit si Celeste. Naiinis, tumakbo si Celeste kay Doña Victoria, na agad na nagmarcha patungo sa bagong workspace ni Isa. Sabihin mo ang presyo mo, hiling ni Victoria, inilabas ang isang checkbook. Magkano para mawala ka sa Maynila at sa buhay ni Mateo? Tumawa si Isa. Ang presyo ko, Doña Victoria. Ang Alcantara Holdings. Kaya mo ba yan? Yumuko siya palapit. Huwag mo akong maliitin. Matututo kang gumalang. Nabigo, pumunta si Victoria sa ina ni Mateo, nilalason ang isip nito laban kay Isa. Ipinatawag ng ina ni Mateo si Isa, iminungkahi na maghanap siya ng trabaho sa ibang lugar, malayo sa kanyang anak. Narinig ni Mateo ang huling bahagi ng pag-uusap at hinayla si Isa palayo. Ano yun? Tanungin mo ang nanay mo, sagot ni Isa. Pagkatapos ay muling pinilit siya ni Mateo tungkol sa kanyang background, binanggit ang kanyang investigasyon. Ang nanay mo, nagtitinda ng prutas. Yun ang nasa record. Kinumpirma ni Isa ang kasinungalingan, pakiramdam na nasukol. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Mateo. Magkakaroon ng malaking event ang kumpanya sa lalong madaling panahon. Kailangan natin ng malaking halaga ng mataas na kalidad na prutas. Kukunin ko ito mula sa supplier ng nanay mo. I insist na bisitahin ko mismo ang farm para masiguro ang kalidad. Natigilan si Isa. Ang kanyang gawa-gawang background ay malapit ng mabunyag. Mga panlilinlang at kalamidad, mabilis na nag-isip, umupa si Isa ng mga aktor, isang mabait na matandang babae at isang lalaki para gumanap na kanyang tiyuhin, at umarkila ng isang maliit na fruit farm sa loob ng isang araw. Pagdating ni Mateo, kinakabahang ginampanan ni Isa ang papel na tour guide. Ang ina ay kapani-paniwalang rustiko. Mukhang nasiyahan si Mateo, bagamat nanatili ang isang maliit na pagdududa. Habang naglalakad sila sa mga taniman, sumabit ang takong ni Isa sa malambot na lupa. Lumuhad si Mateo upang dahan-daang tulungan siya, nanatili ang kanyang paghawak. Lumago ang koneksyon sa pagitan nila, sa kabila ng sapot ng mga lihim. Ang kanilang pansamantalang kapayapaan ay nabasag ng isang kagyat na tawag mula kay Ricardo. Isang malaking shipment ng mga pyesa ng alahas, na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso, ay tinanggihan ng isang pangunahing internasyonal na kliyente dahil sa mga isyu sa kalidad. Ang kasunod na pagkansela ng kontrata ay naglubog sa Alcantara Holdings sa isang seryosong krisis. Nagmamadaling bumalik si Mateo sa opisina. Nagsisimula ng magpanik. Ang tanging paraan para mailigtas ang sitwasyon ay ang direktang umapela sa maimpluwensyang pangulo ng National Jewelers Guild, ngunit paalis na ito para sa isang kumperensya sa ibang bansa kinagabihan. Tila nawala na ang lahat. Ngunit kumilos si Isa. Nalaman ang detalye ng kanyang flight, sumugod siya sa Naiya Airport, hinarang ang kotse ng Guild President sa Tarmac Access Road, gamit ang isang hiram na security pass na nakuha sa pamamagitan ng mga koneksyon sa Maharlika, at, sa nakakagulat na kahusayan sa pagsasalita at paninindigan, hinikayat siyang suriin ang kaso at mamagitan sa kliyente. Gumana ang kanyang matapang na hakbang. Natigilan si Mateo nang marinig ito. Isa, napakadelikado niyan. Pwede kang maaresto. Desperadong panahon, Sir Mateo, mahinahon niyang sagot. Kung mabibigo ang kumpanya, lahat tayo ay talo. Si Ricardo, na naabisuhan tungkol sa interbensyon ni Isa, ay ipinatawag siya. Isa, Ms. Cruz, salamat. Iniligtas mo kami. Bagamat hindi pa rin niya alam kung sino siya,
ang marinig ang tunay na pasasalamat mula sa kanyang ama, kahit sa kontekstong ito, ay nagdulot ng isang komplikadong halo ng sakit at kasiyahan kay Isa. Mga party, pagbabayad, at panganib, nagdaos si Mateo ng isang marangyang hapunan upang pasalamatan ang guild president, iginiit na dumalo si Isa bilang kanyang panauhin. Binigyan niya ito ng isang maganda at delikadong pulse Ares. Para takpan ang peklat, bulong niya, napansin ang bahagyang marka sa kanyang pulso mula sa isang lumang gallows noong bata pa. Ironically, hindi mula sa pagkakatulak ni Celeste, ngunit hindi niya alam iyon. Nakaramdam si Isa ng init na kumalat sa kanya. Sa party, mapaglarong iginiit ng guild president na sumayaw sila. Nag-atubili si Mateo, pagkatapos ay inakay siya sa dance floor. Habang magkasama silang gumagalaw, hindi may kakaila ang chemistry. Nakatago sa mga anino, pinanood sila ni Doña Victoria, naningkit ang mga mata nito na may panibagong mali siya. Sa isang kasunod na company staff party, si Celeste, lasing at galit na galit dahil hindi siya binigyan ni Mateo ng ganoong atensyon o regalo, ay hinarap si Isa. Inihagis niya ang isang baso ng red wine, na dumihan ng asol na gown na binili ni Mateo para sa kanya. Pok-pok, mukhang pera, sigaw ni Celeste, nagpakawala ng isang bugso ng mga insulto, gumawa ng malaking eksena. Sa pagkakataong ito, hindi nagpigil si Isa. Akala mo ba ang pera ng pamilya mo ay nagpapagaling sa iyo kaysa sa lahat, Celeste? Nakakaawa ka lang at insecure. Sumigaw si Celeste at sumugod, layuning. Basagin ang kanyang walang laman na baso kay Isa. Sa likas na ugali, ang maharlikan bodyguard ni Isa, na laging malapit ngunit karaniwang hindi nakikita, ay lumabas mula sa karamihan upang hamarang. Napagtantong ang kanyang presensya ay maaaring makabisto sa kanyang takip, umiling si Isa ng bahagya, halos hindi mahahalata. Ang bodyguard ay bumalik sa karamihan sakto nang dumating si Mateo. Anong nangyayari dito? Hiling ni Mateo. Si Celeste, gaya ng dati, ay gumanap na biktima. Si Isa, pagod, ay simpleng tumalikod at lumakad palayo. Nag-vibrate ang kanyang telepono. Ito si Prinsipe Olive. Iniulat ng bodyguard ang insidente. Isa, malamig na bakal ang boses ni Olive. Sabihin mo lang. Ipapaasikaso ko sa mga tao ko siya at ang buong pamilya niya. Permanente. Hindi. Kuya Olive, sagot ni Isa, gamit ang magalang na terminong Filipino para sa nakatatandang kapatid na lalaki. Laban ko ito. Kailangan kong gibain ang imperyo nila ng mag-isa. Pero salamat, nangako siyang magiging mas maingat. Pagkatapos, gumawa siya ng isa pang tawag sa isang pinagkakatiwalaang contact sa media. Ipinarating niya ang discreet na na-record na video ng bodyguard tungkol sa pagwawala ni Celeste habang lasing. Kinabukasan, sumabog ang iskandalo online at sa mga tabloid. Bumagsak ang presyo ng stock ng Alcantara Holdings. Galit na galit at napahiya, nakita ni Celeste si Isa na paalis ng office building dala ang isang kahon. Nabulag sa galit, pinaharurot ni Celeste ang kanyang sports car engine at itinutok diretso kay Isa. Si Mateo, na lumabas sa likod ni Isa, ay nakita ito. Tinakli niya si Isa, hinayla siya palayo sa daan ng kotse sakto sa oras. Dumaan ang kotse ng humahagibis, muntik na silang tamaan. Tiningnan ni Isa si Celeste, na tumingin pabalik ng may pagsuway bago humarurot palayo. Ang tingin sa mga mata ni Isa ay hindi na lamang galit, ito ay dalisay, nakakakilabot na puot. Ito na yun, naisip niya. Wala nang pagpipigil. Dumating si Doña Victoria sa eksena hindi nang may pag-aalala, kundi nang may mga pagbabanta. Dapat kang magpasalamat na hindi ka pinatay ng anak ko. Huwag kang maglakas loob na pumunta sa pulis. Lumitaw si Ricardo, mukhang nababagabag, at inalok si Isa ng isang makapal na sobre ng pera. Parang awa mo na, Isa. Ituring na lang natin itong isang hindi inaasahang aksidente. Tumingin si Isa mula sa nagbabantang ina patungo sa mahinang ama, pagkatapos ay kay Mateo, na tahimik na nakatayo, naguguluhan.
Pakiramdam niya ay lubos siyang nag-iisa at pinagtaksilan. Ito rin ba ang gusto mo, Mateo? Tanong niya, bahagyang nanginginig ang boses. Natanggapin ko ang pera at magpanggap na walang nangyari. Hindi makatingin si Mateo sa kanyang mga mata. Inabot niya sa kanya ang sobre ni Ricardo. Tinitigan ito ni Isa, pagkatapos ay tumingin pabalik sa kanya. Walang halaga ang pera, ang kawalan ng suporta ang lahat. Kinuha niya ang pulse earrings na ibinigay ni Mateo at ibinalik ito sa kanyang kamay. Sira na ito, mahina niyang sabi. Ang boses ay may bahid ng sakit. Tulad ng anumang tiwala na maaaring mayroon ako. Ito, muntik nang kumitil sa buhay ko. Tumalikod siya at lumakad palayo. Ang determinasyon na lubusang wasakin ang mga alkantara ay tumigas na parang bakal. Hinigpitan ang silo ng pananalapi. Agad na naglabas si Isa ng nakapipinsalang impormasyon tungkol sa malalaking, dating nakatagong utang ng Alcantara Holdings sa kanyang mga kontak sa media. Kumalat na parang apoy ang balita. Nagsimulang umalis ang mga pangunahing kasosyo, humihingi ng bayad. Nanawagan ang mga bangko ng mga pautang. Ang kumpanya ay nasa bingit ng pagkalugi. Si Celeste, takot na mawala ang kanyang marangyang pamumuhay, ay humagulgol sa opisina ni Mateo. Mateo, parang awa mo na. Kailangan mong iligtas ang kumpanya. Hindi ako mabubuhay ng walang pera. Isang emergency shareholders meeting ang ipinatawag. Iminungkahi ni Mateo ang paghahanap ng mga bagong mamumuhunan, ngunit nagpanik ang mga shareholder dahil sa negatibong press. Si Isa, na dumalo bilang assistant ni Mateo, ay mahinahong nagsalita. Marahil dapat tayong tumingin sa labas ng Pilipinas. Ang dayuhang pamumuhunan, mula sa isang matatag, mayaman sa mapagkukunang kasosyo, ay maaaring maging solusyon. Banayad niyang ipinahiwatig ang mga koneksyon na maaaring mayroon siya. Desperado, kumapit ang board sa ideya. Si Mateo, na naintriga at walang nakikitang ibang pagpipilian, ay sumang-ayon. Iminungkahi ni Isa ang Sultanato ng Maharlika bilang isang potensyal na kasosyo, binanggit ang kanilang lumalagong kapangyarihang pang-ekonomiya. Inatasan ni Mateo si Isa na gawin ang mga paunang hakbang at sumang-ayon na kailangan nilang personal na maglakbay doon upang masiguro ang kasunduan. Lihim na ngumiti si Isa. Perpektong nasa tamang landas ang ikalawang yugto ng kanyang plano. Ngunit ang pagpunta sa Maharlika kasama si Mateo, mapapanatili kaya niya ang kanyang lihim na pagkakakilanlan sa sarili niyang kaharian. Paglalakbay sa Maharlika, mga lihim at pagkislap, sa paglalakbay. Patungong Maharlika, si Isa ay sobrang mapagbantay, nakasuot ng malalaking salaming pang-araw at pinananatiling mababa ang profile. Napansin ni Mateo ang kanyang hindi pangkaraniwang pag-iingat. Pagdating doon, lumayo si Isa upang lihim na makipagkita kay Prinsipe Olive. Tiniyak niya sa kanya na siya na ang bahala sa lahat, tinitiyak na mananatiling protektado ang kanyang pagkakakilanlan habang inaayos ang mga kinakailangang pagpupulong para kay Mateo sa ilalim ng pagkukunwari ng mga karaniwang diplomatikong channel. Mag-focus ka lang sa plano mo, kapatid, sabi niya, ngunit mag-ingat ka kay Mateo na iyan. Nakikita ko ang paraan ng pagtingin niya sa iyo. Si Mateo naman, ay nakita si Isa na taimtim na nakikipag-usap sa isang gwapo at may awtoridad na lalaki, si Olive, na hindi niya nakilala sa labas ng konteksto, mula sa malayo. Isang kirot ng selos ang gamulat sa kanya. Ito ba ang kumpidensyal na kontak na nabanggit niya? Sa kabila ng umiiral na tensyon, ang ibinahaging layunin at kakaibang lokasyon ay naglapit kina Isa at Mateo. Nang ginawin si Isa sa malamig na hangin sa gabi, walang salitang ipinatong ni Mateo ang kanyang jacket sa kanyang mga balikat. Kung hindi ka komportable, mahirap mag-concentrate sa negosyo, paliwanag niya ng magaspang, bagamat ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng mas malalim na pag-aalala. Nag-aalala ka ba tungkol sa deal? Tanong ni Isa. Ang deal? Oo, pag-amin ni Mateo, ngunit mas tungkol sa iyo. Ang hindi inaasahang kahinaan sa kanyang boses ay nagpatibok sa puso ni Isa. Sa pamamagitan ng mga opisyal na channel na inayos ni Olive,
nakakuha si Mateo ng pulong sa pinuno ng Maharlikan Jewelers Association, na pagkatapos ay nagrekomenda ng pulong kay Crown Prince Olaf mismo, binanggit ang interes ng prinsipe sa mga potensyal na malakihang pamumuhunan. Pagdating ni na Mateo at isa sa itinakdang lugar ng pagpupulong, isang pampublikong pavilion, naganap ang sakuna. Biglang lumitaw ang mga armadong lalaki, nagpaputok, malinaw na target si Prinsipe Olaf na kara-rating lamang ng hiwalay. Sumiklab ang kaguluhan. Si Mateo, na agad na kumilos ng may sanay na reflexes na hindi kailanman pinaghihinalaan ni isa, ay hinawakan siya, pinagsanggalang siya gamit ang kanyang katawan, at ay nalalayan sila sa gitna ng nagpapanik na karamihan patungo sa medyo ligtas na lugar sa likod ng isang haligi. Ang kanyang kahinahunan sa ilalim ng putukan ay nakakagulat. Mabilis na na-neutralize ng mga Royal Guard ni Prinsipe Olaf ang mga umatake. Nayanig ngunit hindi nasaktan, tiniyak ni Olaf na sina Mateo at isa ay may hatid pabalik sa kanilang hotel sa ilalim ng mahigpit na bantay. Protektahan ang prinsesa sa lahat ng gastos, tahimik niyang iniutos sa kanyang kapitan, tumango patungo kay isa, isang utos na hindi narinig ni Mateo. Bago sila maghiwalay, huminto si Mateo sa pinto ni isa. "I-lock mo ito. Huwag mong buksan para sa kahit sino." Mahigpit niyang tagubilin, ang mga mata ay naghahanap sa kanya ng may pag-aalala. "Magandang gabi, isa." Ang pagpupulong ay inilipat sa mahigpit na binabantayang palasyo ng hari. Pagpasok nila, isang tagapaglingkod sa palasyo ang likas na yumuko ng mababa kay isa bago napigilan ang sarili. Naningkit ang mga mata ni Mateo. Iyon ay hindi ang paggalang na ipinapakita sa isang hamak na assistant. Mabilis na inilihis ni Prinsipe Olaf ang atensyon, nagtanong tungkol sa mga detalye ng panukala sa pamumuhunan. Kalaunan, kinausap ni Olaf si Mateo ng pribado. "Maayos ang panukala," sabi niya. "Ngunit ang isang makabuluhang pamumuhunan na tulad nito ay nangangailangan ng due diligence. Magpapadala ako ng isang team sa Maynila upang personal na siyasatin ang Alcantara Holdings. Kung maayos ang lahat, magpapatuloy tayo." Pagkatapos ay idinagdag niya, tinitingnan si Mateo ng may katalinuhan, "Napakahusay mong humawak sa sarili mo sa insidente kahapon." Hindi reaksyon ng isang ordinaryong negosyante. Matatag na sinalubong ni Mateo ang tingin nito. "Nasa panganib pa rin ang assistant ko. Hindi ko siya may iwan." Hindi mukhang kumbinsido si Olaf ngunit pinalampas ito. Muling sumama kay isa, ibinalita ni Mateo ang tungkol sa inspection. Umuusad na ang deal. Nang matapos ang kanilang opisyal na gawain, mayroon silang isang araw bago ang kanilang flight pabalik. Ginalugad nila ang masiglang kabisera ng Maharlika. Ang tensyon sa pagitan nila ngayon ay isang malinaw na halo ng hinala, atraksyon, at ibinahaging panganib. Ang mga linya ay lumalabo, mabilis. Pagpapakasal, pagkakasilo, at paglala, bumalik sila sa Maynila at sinalubong ng balitang pasabog na naghihintay kay Mateo. Formal na inanunsyo ng kanyang ina at ni Doña Victoria ang kanyang pagpapakasal kay Celeste. Isang marangyang engagement party ang pinlano para sa katapusan ng linggo. Nagalit si Mateo, hindi man lang siya kinonsulta. Gayunpaman, si Celeste ay tuwang-tuwa, nagyayabang na sa lahat tungkol sa kanyang katayuan. Personal niyang inimbitahan si isa sa engagement party, malinaw na layuning ipagmalaki ang kanyang tagumpay. Sa ilalim ng matinding panggigipit mula sa kanyang ina, na binanggit ang karangalan ng pamilya at mga alyansa sa negosyo, nag-aatubiling pumayag si Mateo na ituloy ang party, ngunit ang kanyang kilos ay nagyayelo. Sa marangyang kaganapan, halos hindi niya hinawakan si Celeste. Nang tanungin ng isang society reporter kung ang pagpapakasal ay isang strategic merger para iligtas ang pabagsak na Alcantara Holdings, maayos na nagsinungaling si Doña Victoria, "Kalokohan. Ito ay pulos tungkol sa pag-ibig at pagsasama ng dalawang tapat na pamilya." Naiinis, biglang hinayla ni Mateo ang kanyang kamay mula kay Celeste at lumakad palayo, sinabing may kagyat na negosyo. Iniwan si Celeste na napahiya sa harap ng lahat. Si Celeste,
galit na galit, ay kinorner si Isa kalaunan, ipinapakita ang malaking engagement ring. Nakikita mo to. Akin na siya ngayon. Lumayo ka, munting ahas. Tinaasan lang ni Isa ng kilay. Ang engagement ay hindi kasal, Celeste. Kahit ano pwedeng mangyari. Hinanap ni Mateo si Isa kalaunan, gustong magpaliwanag. Isa, tungkol sa engagement, wala akong pakialam kung sino ang pakasalan mo, Sir Mateo. Malamig na putol ni Isa, bagamat kumikirot ang puso niya. Sakto noon, ipinatawag ni Ricardo si Isa. Humanga sa kanyang mga koneksyon sa Maharlika. Gusto niyang makuha ang kanyang input sa paghahanda para sa paparating na pagbisita ng inspeksyon ni Prinsipe Olive. Narinig ito ni Doña Victoria at iginiit na si Celeste, bilang hinaharap na ginang ng bahay at fiancé ni Mateo, ay dapat nakasamang mamuno sa mga paghahanda kasama si Isa. Nag-aatubiling pumayag si Ricardo. Sa mga pulong ng pagpaplano, patuloy na sinubukang pahinain ni Celeste si Isa, nagmumungkahi ng hindi naangkop na mga venue o menu. Mahinahong pinabulaanan ni Isa ang bawat mungkahi, binabanggit ang mga kilalang kagustuhan ni Prinsipe Olive, na nalaman mula sa mga taon ng pamumuhay kasama niya. Paano mo nalaman ang napakaraming bagay tungkol sa kanya, kainahinalang hiling ni Celeste? Casual na nagtanong si Mateo, may karelasyon ba ang prinsipe? Sumagot si Isa, walang seryoso, na lalo lamang nagpasigla sa ambisyon ni Celeste na makuha ang royalty. Dumating si Prinsipe Olive sa Maynila kasama ang kanyang delegasyon. Si Celeste, na sobra ang bihis at sobrang pamilyar, ay nagbigay sa kanya ng isang girlanda ng sampagita, sinadyang hindi gamitin ang tradisyonal na magalang na pagtawag, tulad ng Your Highness. Nanatiling magalang si Olive ngunit malayo. Sa pananghaliang pagtanggap, nagpaalam si Olive, sinabing may mga opisyal na tawag, at lihim na nakipagkita kay Isa sa mga hardin. Magulo ang kumpanyang ito, Isa, buntong hininga niya. Kung hindi dahil sa pagtulong sa iyo, hindi ako mag-i-invest ng kahit isang piso. At ang Mateo mo, engaged. Pinapakomplikado nito ang mga bagay. Hindi siya Mateo ko, kuya, tahimik na sabi ni Isa. Ang kanilang pag-uusap ay namataan mula sa malayo ni Celeste. Nakitang umalis si Olive, hinarap niya si Isa. Anong ginagawa mong nakikipag-usap sa prinsipe? Isang hamak na sekretarya ay walang lugar, marahil. Maayos na sabat ni Isa, mas gusto lang ni His Highness ang tunay na pag-uusap kaysa sa pekeng pambabala. Sakto noon, dumating si Mateo. Nakita si Isa at narinig ang matalas niyang tono, at nasasaktan pa rin sa naunang pagtanggi nito at sa sarili niyang selos tungkol kay Olive. Sinadya niyang ilagay ang braso sa baywang ni Celeste. Handa ka na bang umalis? Mahal, tanong niya nang may diin, hindi pinapansin si Isa. Inakay niya ang isang nakangising si Celeste palayo, iniwan si Isa na nakatayong mag-isa, nasaktan sa kanyang sinadyang kalupitan. Mabilis ang inspeksyon ni Olive, karamihan ay pormalidad lamang, dahil naibigay na ni Isa sa kanya ang tunay na data. Inanunsyo niya sa publiko ang kanyang positibong impresyon at intensyong tapusin ang pamumuhunan sa lalong madaling panahon, na iligtas ang Alcantara Holdings. Si Celeste, na naniniwalang nakukuha niya ang loob ni Olive, ay masayang sinabi kay Doña Victoria na mas gusto niya ngayon ang prinsipe kaysa kay Mateo. Si Victoria, na nakakita ng landas tungo sa mas mataas pang katayuan, ay hinikayat siya. Pagkatapos ay nilapitan ni Victoria si Isa, binalaan siyang lumayo sa parehong sina Olive at Mateo, muling ininsulto ang kanyang anyo at pinagmulan. Nasaksihan ni Mateo ang pagpapalitang ito, hindi mabasa ang kanyang ekspresyon. Hinarap niya si Isa pagkatapos, nasasaktan pa rin. Nakikipaglaro ka sa akin at sa prinsipe, bumaril pabalik si Isa, marahil dapat kang mag-focus sa fiancé mo. Si Celeste naman, ay nag-ayos ng isang pribadong biyahe sa yate kasama si Olive, ipinaalam muna sa mga paparazzi. Mga larawan nila na mukhang magkalapit, bagamat maingat na distansya ang pinanatili ni Olive, ay kumalat sa mga gossip site. Nagalit si Olive tungkol sa nakaorkestrang paglabas ng balita. Gayunpaman,
Lihim na pinalaki ni Doña Victoria ang kwento, umaasang mapipilit si Olive. Natuklasan ni Ricardo ang kanyang pakikialam. At mariing hindi sumang-ayon, ngunit pakiramdam na walang magawa. Binisita ni isa si Olive, tinutokso siya tungkol sa pagiging pinaka-eligible na bachelor ng Maynila. Hindi naman, pang-aalipusta ni Olive. Ang ganyang uri ng babae ay mas bagay sa fiancé mo. Ang salitang fiancé ay muling tumusok kay isa. Si Mateo, na dumating upang makita si Olive na paalis sa pansamantalang tirahan ni isa, na inayos ni Olive para sa seguridad, ay lubos na na-misinterpret ang eksena. Ang kanyang selos ay tumigas na naging malamig na galit. Pagdukot, pagbubunyag, at resulta, nang makita ang video na umiiyak na ipinakita ni Celeste sa kanya tungkol kina Mateo at Olive na tila nagtatalo dahil kay isa, isang maling interpretasyon, nagpa siya si Doña Victoria na gumawa ng marahas na aksyon. Kinontak niya ang mga taong nasa dilim, inupahan sila para dukutin si isa. Gawin siyang mawala, hindi problema ang pera. Gamit muli ang telepono ng assistant na si Sachi, na mabilis niyang ninakaw, nag-text si Victoria kay isa, magkita tayo mamayang gabi, sa dati nating lugar malapit sa bay. Urgent, si isa, bagamat bahagyang naghihinala, ay pumunta. Samantala, sinusubukan ni Mateo na tawagan si Sachi, na hindi sumasagot. Sa wakas ay nakausap niya ito, at kinumpirma ni Sachi na hindi siya nagpadala ng mensaheng iyon. Napagtantong si isa ay papunta sa isang patibong, sumugod si Mateo patungo sa lugar ng bay. Dumating siya sakto ng dalawang lalaki ang pilit na isinasakay si isa na nagpupumigla sa isang walang markang van. Sumugod si Mateo sa kanila. Dahil nahasa ang kanyang mga kasanayan sa lihim na pagsasanay, bahagi ng kanyang nakatagong background, lumaban siya ng mabangis. Na-disable niya ang isa, ngunit bumunot ng baril ang isa pa. Bigla, si isa, na nakakita ng pagkakataon, ay sinipa ang mga binti ng gunman kaya ito natamba. Tumakas sila. Hindi siya iniuwi ni Mateo. Hindi ligtas. Sasama ka sa akin, sabi niya, nagmamaneho patungo sa isang liblib na pribadong villa na pag-aari niya sa labas ng lungsod. Pagpasok sa loob, nawala ang adrenaline. Sige, Isa Cruz, o kung sino ka man, sabi ni Mateo, mapanganib na tahimik ang boses. Tapos na ang mga kasinungalingan. Nag-imbestiga ako. Hindi nagtitinda ng prutas ang nanay mo, iyon ay isang palabas. Ang kaalaman mo, ang mga koneksyon mo, ang mga pag-atake sa iyo. Walang may katuturan. Sino ka ba? Pakiramdam ni isa ay nakulong siya. Ang pagbubunyag ng katotohanan ngayon ay maaaring mapahamak ang lahat. Kailangan niya ng oras. Nagkulong siya sa isang silid tulugan. Kailangan kong tumawag, sigaw niya sa pinto. Pagkatapos ay magpapaliwanag ako. Gumamit siya ng isang nakatagong satellite phone upang kontakin si Olive, ay update siya. Mabilis na nag-isip, lumabas siya pagkatapos, nagkukunwaring sumusunod. Sige, sasabihin ko sa iyo. Pero gutom na ako muna. Pwede ba tayong kumain? Maingat ngunit gutom din mismo, pumunta si Mateo sa kusina. Hindi sinasadya, ni isa na matapan ang mga pampalasa sa kanyang damit. Magbihis ka, udyok niya. Magsisimula na akong magluto. Sa sandaling umalis siya ng silid, kinuha niya ang kanyang satellite phone at ang mga susi sa kanyang ekstrang kotse mula sa mesa sa pasilyo at tumakbo palabas ng pinto. Hindi siya nakalayo, liblib ang villa, hindi pamilyar ang mga kalsada. Si Mateo, na napagtanto ang panlilinlang, ay madaling nahabol siya sa kanyang pangunahing sasakyan habang umuubo ang ekstrang kotse. Inaasahan niya ang kanyang kilos at na-disable ito ng malayuan. Hinaranggan niya ang kanyang daan. Tumatakas ka na naman, tanong niya. Hinayla siya mula sa kotse. Tumayo sila sa ilalim ng liwanag ng buwan, makapal ang tensyon na parang maaaring hiwain. Bakit hindi mo na lang ako pagkatiwalaan? Tiwala, pang-aalipusta ni isa. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya mo, ang engagement mo. Kalimutan mo na ang engagement. Kalimutan mo na ang pamilya ko.
Sabihin mo lang sa akin ang totoo, hiling niya, hinawakan ang kanyang mga balikat. Nalulula, pagod, at nilalagnat dahil sa stress at sa impeksyon na nabubuo mula sa isang gallows sa panahon ng away, nanghina si Isa. Sinalos siya ni Mateo nang siya ay bumagsak, nag-aapoy sa lagnat. Binuhat niya siya pabalik sa loob, inalagaan siya sa buong gabi. Habang siya ay gumugulong at bumabalikwas, bumubulong ng mga pira-pirasong alaala ng pagpapalayas, umupo si Mateo sa tabi niya, pinupunasan ang kanyang noo. Wala akong pakialam kung sino ka, bulong niya, mas para sa sarili kaysa sa kanyang natutulog na anyo. Sa tingin ko ay nahuhulog na ako sa iyo, misteryosong babae. At kailangan kong malaman kung sino ang minamahal ko. Nagising si Isa kinabukasan, mahina ngunit malinaw ang isip, upang makita si Mateo na natutulog sa isang upuan sa tabi ng kama. Ang kahinaan sa kanyang natutulog na mukha ay humaplos sa kanyang puso. Sakto nang gigisingan na niya ito, ang tunog ng mga sasakyang papalapit ang bumasag sa katahimikan. Ilang sandali pagkatapos, sumugod si Prinsipe Olaf papasok, kasama ang mga Royal Guard. Na-track niya ang signal ng satellite phone ni Isa. Nang makita si Isa na ligtas ngunit mapatla, at si Mateo sa tabi niya, nanaig ang protective brotherly instincts ni Olaf. Sumugod siya sa tabi ni Isa. Ayos ka lang ba, Isa? Pagkatapos ay lumingon siya kay Mateo, nag-aapoy ang mga mata. Salazar, anong ginawa mo? Hinayla niya si Isa palapit sa kanya nang may proteksyon. Alam mo ba kung sino ang itinatago mo dito? Ang babaeng kilala mo bilang Isa Cruz. Huminto si Olaf para sa epekto. Ang boses ay umalingaw-ngaw ng may awtoridad. Ito si Her Royal Highness, Prinsesa Isabel Yasmin ng Maharlika. Kapatid ko. Tumingin si Mateo, lubos na natulala. Prinsesa, kapatid. Ang mga piraso ay nag-ugnay ng may nakakasilaw na bilis ang kaalaman, ang tindig, ang mga koneksyon, ang mga pag-atake. Lahat ay may nakakatakot na kahulugan. Pakiramdam niya ay nawala ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Paglilinaw ng mga katotohanan, si Olaf, na inaalala ang kaligtasan ni Isa higit sa lahat, ay nag-ayos para sa kanyang agaran at ligtas na paglipat pabalik sa isang protektadong lokasyon sa Maynila. Tumutol si Isa, gustong kausapin si Mateo, ngunit matatag si Olaf. Nalantad na ang pagkakakilanlan mo. Seguridad muna. Pagkatapos ay kinontak ni Olaf ang pinakamataas na antas ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, PNP, humihiling ng maingat ngunit piling proteksyon para sa kanyang kapatid. Ang hepe ng PNP, na alam ang classified background ni Mateo, ay gumawa ng isang nakakagulat na atas, si Mateo Salazar, pansamantalang tinawag mula sa kanyang corporate assignment, ay opisyal na naatasan sa security detail ni Prinsesa Isabel. Nalilito si Mateo mula sa pagbubunyag at ngayon sa atas na ito. Protektahan ang prinsesang nanlinlang sa kanya. Pinayuhan siya ng kanyang ama, anak, minsan ang tungkulin at tadhana ay nagkakaugnay. Protektahan mo siya. Tinanggap ni Mateo ang misyon, ang kanyang damdamin ay isang gusot na halo ng tungkulin, pagtataksil, at hindi maikakailang atraksyon. Samantala, si Ricardo Alcantara, na labis na nababagabag sa muntik ng nakamamatay na pag-atake kay Isa, nakilala pa rin niya lamang bilang Isa Cruz, ang empleyadong nagligtas sa kanyang kumpanya, at naudyukan ng mga naunang tanong ni Mateo tungkol sa kanyang nakaraan, ay nag-utos ng pribadong investigasyon. Nakuha ng investigador ang isang itinapong tasa ng kape na ginamit ni Isa. Isang DNA test ang isinagawa laban sa sariling sample ni Ricardo. Lumabas ang mga resulta sakto ng si Isa ay nagpapagaling sa ilalim ng pangangalaga ni Olaf, 99.9% probabilidad. Si Isa Cruz ay kanyang anak, si Isabel, ang batang pinabayaan niya. Bumuhos sa kanya ang pagkakasala na parang nakakasakal na alon. Ang kasunduan sa pamumuhunan ng Maharlika ay formal na nilagdaan, nagbigay buhay sa Alcantara Holdings. Ngunit hindi pa tapos ang panganib. Habang sina Isa, Olaf, at Mateo, sa kanyang opisyal na kapasidad sa proteksyon,
ay paalis sa seremonya ng paglagda. Isa pang pag-atake ang naganap mga propesyonal na assassin, malamang mula sa paksayon na nagtangkang pumatay kay Olaf sa Maharlika, na kalaunan ay nabunyag ng mga loyalista ng isang hindi nasisiyahang tiyuhing Maharlika. Agad na kumilos si Mateo, pinagsanggalang si Isa. Isang bala ang dumaplis sa kanyang braso, isa pang tumama kay Isa sa balikat bago napigilan ng pinagsamang mga Royal Guard at ni Mateo ang mga umatake. Sa ospital, kailangan ni Isa ng emergency transfusion. Bihira ang kanyang blood type AB negative. Walang agad na available ang ospital. Habang galit na tumatawag si Olaf, sumingit si Ricardo Alcantara sa karamihan. Anak ko siya, deklarasyon niya sa mga natigil ang doktor. Ay test ninyo ako. Kunin ninyo ang dugo ko. Ako ay O negative universal donor. Ang kanyang dugo ang nagligtas sa kanyang buhay. Habang nagpapagaling si Isa, ibinigay ng police contact ni Mateo kay Ricardo ang mapait na katotohanan, hindi mapag-aalinlangan ng patunay na si Doña Victoria ay hindi lamang nagpal-ayes kay Amara kundi aktibong nag-orkestra ng kampanya upang sirain ang kanyang buhay 15 taon na ang nakalilipas, na udyok ng kasakiman at ambisyong panlipunan. Dumating sina Celeste at Doña Victoria sa ospital, umaasa si Celeste na makalapit kay Olaf ngayong hindi na makagalaw si Isa. Hinaranggan sila ng mga gwardya ni Olaf. Ano ang ginagawa ng isang prinsesa na nakikisalamuha sa mga hamak na taong ito, mayabang na hiling ni Victoria. Ang hamak na tao na tinutukoy mo, malamig na sabi ni Olaf, ay si Prinsesa Isabel. At narito siya dahil ang kalupitan ng pamilya mo ay halos pumatay sa kanyang ina maraming taon na ang nakalilipas, at may nagtangkang tapusin ang trabaho ngayon. Sakto noon, lumabas si Ricardo, mabagsik ang mukha. Hinarap niya si Victoria ng direkta. Ikaw iyon. 15 taon na ang nakalilipas. Pinalayas mo si Amara at ang anak ko. Sinira mo ang buhay nila. May patunay ako. Namutla si Doña Victoria. Bago pa siya makatanggi, si Amara, na lumipad agad pagkarinig ng pamamaril, ay lumitaw. Victoria, tahimik na sabi ni Amara, puno ng lungkot ang boses, hindi galit. Ang tanging gusto ko lang ay kapayapaan. Bakit? Si Victoria, na nasukol, ay bumalik sa kamandag. Dahil basura ka. Ikaw at ang batang iyan ay hindi kailanman nararapat sa pangalang Alcantara. Bigla, humakbang si Doña Elena, nanginginig sa galit ang kanyang mahinang katawan. Sinampal niya si Victoria ng malakas. Lahat ng mga taon na ito. Nagsinungaling ka sa akin. Nilason mo ako laban kay Amara, laban sa sarili kong apo. Lumayas ka sa paningin ko. Si Victoria, na sa wakas ay nabisto at nasira, ay napaatras. Tiningnan siya ni Ricardo ng may lubos na paghamak. Umalis ka, ina, ngayon na. Sinubukang sumunod ni Celeste, ngunit pinigilan siya ni Ricardo. Manatili ka, anak pa rin kita, ngunit marami kang dapat sagutin. Tumakas si Victoria mula sa ospital ng may kahihiyan. Kalaunan, marahang sinabi ni Olaf kay Isa na si Ricardo ang nagdonate ng dugo na nagligtas sa kanya. Pagkatapos ay lumapit si Ricardo sa kanyang kama, tumutulo ang luha sa kanyang mukha. Isabel, anak ko, mapapatawad mo ba ako? Naging mahina ako. Duwag. Lubos kong binaygo ka at ang nanay mo. Walang dahilan. Ngunit parang awa mo na, hayaan mo akong subukang bumawi. Tiningnan ni Isa ang kanyang ama, tunay na nakikita ang kanyang pagsisisi. Tiningnan niya si Amara, na marahang tumango. Ang galit na nagtulak sa kanya ng napakatagal ay nagsimulang hamupa, napalitan ng isang pagod na kirot. Papa, bulong niya, ang salita ay parang banyaga ngunit tama. Isang marupok na tigil putukan ang nabuo. Pagpili ng kinabukasan, si Celeste, na nahaharap sa malamig na galit ng kanyang ama at sa kahihiyan ng pamilya, ay bumisita kay Isa, nag-aalok ng isang umiiyak at tila taos-pusong paghingi ng tawad. Naging selosa ako, spoiled, masama. Pwede ba tayong maging magkapatid? Nanatiling maingat si Isa ngunit hindi siya tuwirang tinanggihan. Gayunpaman,
isang bagong komplikasyon ang lumitaw. Ang kawalang tatag sa politika sa isang kalapit na rehiyon ay nangangailangan sa Maharlika na bumuo ng isang estratehikong alyansa. Ang iminungkahing solusyon, ang pagpapakasal ni Prinsesa Isabel Yasmin sa koro ng prinsipe ng bansang iyon. Marahang ipinakita ni Amara ang sitwasyon kay Isa. Titiyakin nito ang kapayapaan para sa Maharlika, anak. Pakiramdam ni Isa ay naguguluhan siya. Ang kanyang paghahanap ng paghihiganti ay parang walang kabuluhan ngayon. Nagsisimula na ang pagkakasundo, at hindi may kakaila ang kanyang damdamin para kay Mateo. Gayunpaman, ang kanyang tungkulin sa Maharlika, ang kahariang nagligtas sa kanya, ay mabigat na pasanin. Gumawa siya ng isang masakit na desisyon, isasakripisyo niya ang kanyang personal na kaligayahan para sa kanyang kaharian. Sinabi niya kay Mateo na kailangan niyang mag-focus sa kanyang mga tungkulin sa hari, ipinapahiwatig na ang hinaharap sa pagitan nila ay imposible dahil sa kanilang magkaibang mundo, banayad na itinutulak siya pabalik kay Celeste na ngayon ay nagsisisi. Samantala, si Doña Victoria, na nakatira mag-isa sa isang murang popahan, ay natunton ng mga loan shark na pinagkakautangan niya ng malaki matapos maputulan ng pera. Binugbog nila siya nang hindi siya makabayad. Nakatanggap ng balita si Isa, na, sa kabila ng lahat, ay anonymong nag-ayos na bayaran ang mga medical bill ni Victoria at nagpadala ng mga grocery. Nalaman ito ni Celeste at labis na naantig sa kabaitan ni Isa sa babaeng nagdulot sa kanya ng napakaraming sakit. Si Isa, na naghahanda para sa kanyang pagbabalik sa Maharlika at sa potensyal na nakaayos na kasal, ay tinapos ang muling pagsasaayos ng Alcantara Holdings. Sa suporta ni Olive, tiniyak niya ang mga patas na termino, ibinalik si Ricardo bilang CEO, sa ilalim ng mahigpit na pangangasiwa, at tiniyak ang kinabukasan ng kumpanya, pinoprotektahan ang mga trabaho ng mga inosenteng empleyado. Natagpuan ng pag-ibig ang daan, si Celeste, na tunay na nagbago dahil sa mga kamakailang kaganapan at kabaitan ni Isa, ay hindi makatiis na makitang isinasakripisyo ni Isa ang kanyang kaligayahan. Gumawa siya ng isang plano. Umupa siya ng isang aktor para magpanggap bilang isang bago at tapat na kasintahan, nag-stage ng isang pampublikong proposal, at ipinadala ang mga larawan kay Isa, kasama ang isang mensahe, "Kita mo, Isa. Natagpuan ko na ang sarili kong kaligayahan. Huwag kang mag-alala tungkol sa akin o kay Mateo. Sundin mo ang puso mo." Sina Sultan Idris at Reyna Amara, na naramdaman ang tahimik na pagkasira ng puso ni Isa, ay hinimok din siyang muling isaalang-alang. Maghahanap ng ibang paraan ang Maharlika, Isabel, matatag na sabi ni Idris. Ang kaligayahan mo ang pinakamahalaga. Sumang-ayon si Prinsipe Olive. Puntahan mo siya, Isa. Mabuting tao siya. Hinarap niya ang mga asasin para sa iyo. Mas mahalaga iyon kaysa sa anumang titulo. Si Mateo, na nasaktan ngunit nag-resign, ay naghahanda ng bumalik sa kanyang permanenteng tungkulin, naniniwalang imposible ang buhay kasama si Isa. Pumunta siya sa huling pagkakataon sa liblib na villa kung saan sila nagtago, nagbabalik tanaw. Pagtalikod niya para umalis, nakatayo doon si Isa. "Aalis ka na?" mahina niyang tanong. "Akala ko, iyon ang gusto mo." "Ang kailangan mo," sagot ni Mateo, makapal ang boses dahil sa emosyon. "Ang kailangan ko," sabi ni Isa, lumapit pa, kumikinang ang mga mata, "ay ikaw, Mateo Salazar. Kung tatanggapin mo ang isang komplikado, dating naghahanap ng paghihiganti na prinsesa na may